Hello guys! Welcome back to my channel! It's me, Mayshel. Today, pag-uusapan na naman natin ang isang question ng ating subscriber na si Cheesecake, yung name niya sa YT. Ang tanong niya kung halimbawa ba daw ikaw yung may gusto na ayaw mong lumabas sa day off mo, babayaran ka daw ba nila? Dito kasi sis, ewan ko kung andito ka na or papunta pa lang dito or mag-apply ka pa lang. May day off kasi 'di ba dito na once a week. So dapat ilabas mo 'yon. Halimbawa ako, pag kailangan ako ni amo ko, magsabi siya na can you work today? It is fine, magsabi yan siya. So sasagutin siya, syempre, hindi naman pwedeng hindi fine, hindi okay, di ba? Kailangan mo talagang umuo pag kailangan ka ng amo mo. Automatic bayad yun. Kasi yung amo ko yung nag-request, siya yung nagsabi. Pero yung tanong mo is, depende sa amo. Kasi may mga amo na nagsisave din, sis. May mga amo na pag day off mo, kailangan mo talagang i-take yung day off mo para hindi na sila, ayaw na nilang magbayad. Kasi additional payment yan nila eh. Double pay ka niyan eh pag day off mo na pinagtrabaho ka, na magtatrabaho ka. So, may mga amo, yung mga amo ko, na naging amo ko, yung amo ko nga na pangalawa, kahit 3 yung anak niya, pinag-day off niya pa rin ako. Kasi ayaw niya magbayad, nagtitipid. Pero may mga amo naman sis na ito, may mga amo naman na binibigyan ka ng option na cheche kasi mga tawag dito sa mga sa mga helper, ate sa atin yan. Kaya yung itatawag ko sa inyo is sis na lang kasi ate tayo dito eh. Yung may mga amo na yung helper ang may option, binibigyan nila ng option. Cheche, sabihan mo ko kung ayaw mag day off, pwede kang mag-work kung ayaw mag day off, ganon. May mga amo na sabi na pwede ba hindi ka lang mag day off, babayaran ka lang namin every day off mo. Swerte mo kung doon ka mapunta kasi hindi mo na kailangang magsabi. O pwede din magsabi ka na pwede ba akong mag-work today kung feeling mo need ka nila, yun. Pero pag yung ikaw ayaw mo lang mag day off, hindi ka lalabas, magtataka yan sila, siyempre tatanungin ka, yun na lang, isasagot mo kung pwede kang mag-work today. Sasabihan niya nila kung hindi, mag-day off ka or sige, ganun. Ibig sabihin, babayaran ka. Pwede din na try mo na isang araw kung hindi ka babayaran. Huwag ka nang mag-stay. Huwag ka nang mag-stay next time. Yung amo ko naman, pag yung holiday, may holiday kasi dito na sunod-sunod 3 araw. May mga holiday na ganyan dito, nakailang beses na ba na ganun. Pag una ang araw, pangalawa, pinag-holiday pa ako niyan. Kasi pagkasama yung linggo, 3 araw yan. Halimbawa lang 3 days, yung day off is 2 days, tapos nasama yung Sunday. Pagka kinabukasan, day off pa rin yan. Pagka Lunes na yan, hindi na ako niyan pinag-holiday. Sinasabihan niya na ako niya na pwede ka bang mag-work sa ganitong araw. Alam yan nila na holiday. Sabihin ko oo kasi hanggang na nasanay na ako na every 3 days yung holiday. Sinasabihan naman nila ako niya na kung pwede mag-work ako that day. May nangyari na hindi ako naka-day off ng 3 days may nangyari na sunod-sunod yung day off ko, pero karamihan talaga pag 3 days yung day off ko, yung 1 day patatrabahuin ako, babayaran ako. Kasi yung amo ko yung nag-request na hindi ako na mag-work ako, mag-overtime ako. Ang bayad nun, yung equivalent ng sahod mo sa isang araw, yun yung ibabayad. So kung day off mo or holiday mo na magtrabaho ka,
times 2 yung babayaran nila sa'yo, yung sahod mo, tsaka yung overtime mo. Sa sahuran na yan nila ibibigay. So, yung iba dito na hindi pinag-day off, swerte nila yon para sa akin. Kasi may parang part-time na nila yon. Hindi na sila makakagasto sa labas. May sahod pa sila kasi mag-work sila that time. Yung unang amo ko naman, dinadala nila ako sa yung pag 3 days na yung mga day off, yung marami na, sinasama nila ako sa China. Nagtutour kami, yung nag-food trip kami, namamasyal. Pero day off ko yun, guys. Hindi na ako binabayaran. Nung afternoon, hindi na ako sumama sa China. Buti na sa bahay na lang ako, makapagpahinga pa. Malaki na kasi yung alaga ko noon. Hindi na kailangang alagain. Parang pumunta na lang kaming China, mag-enjoy yung ganun. Yung may kasama yung alaga ko, yung ganun. Kung anong ginagawa nila, yun din yung ginagawa ko. Ang swerte ko nun sa una kong amo, as in, yun yung amo ko na mabait talaga. Alam nyo, minsan ka lang dito makakita ng ganong amo. Pero, marami naman dito mababait na amo. Yun talaga yung unang amo ko, wala kang masabi, as in, mabait talaga sila. Pupunta kaming China, kakain kami, mag-ano kami yung tag doon, eat all you can sa mga hotel, yung mga ganun. Tapos nag-hotel kami. Iisa lang kaming room niyan. Lahat ng gamit, isa lang. Hindi mo ma-feel talaga na ano kanila. Siyempre, may boundaries ka rin naman kahit na ganun yung ano nila. Pero ano sila, mabait talaga sila. Tinuturing ka nilang tao. Tinuturing ka nilang kapamilya, yung ganun ba. Na kung ano yung ginakain nila, kakainin mo rin. Kung ano yung, tulad ng pa-China kami, nagpamassage sila, minasage din ako. Nag-swimming kami sa pool, sumama din ako. Kahit na yung alaga ko malaki na, hindi na kailangan alagain. Gusto ko lang noon magpaiwan sa hotel. Isasama talaga ako para doon mag-enjoy ako. Ang tawag doon? Ayaw ko nga sumama talaga kasi mag-swimming yun. Nahiya ako mag-swimsuit. Sabi naman nung amo ko, may aswang dito, may ghost dito. Tinakot pa ako. So, alam ko talaga na ayaw nila kong iwan sa hotel. So, sumama na lang talaga ako. Swerte-swerte talaga ng amo dito, guys. Kaya, pag gusto mo pumunta dito, mag-pray ka na lang talaga na maayos yung maayos yung magiging amo mo. Pero marami talaga amo mabait dito. Huwag kayong mag-alala. Yun lang, guys. Kay Sis Cheesecake, sana nasagot ko yung tanong mo. Kung may mga question kayo, guys, itry kong isagutin. Mag-comment lang kayo. At itatry natin masagot. Thank you, guys. Thank you sa mga supporters ko, followers, viewers, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, sa mga bago pa lang sa channel ko, please subscribe, Shell Wonder Vlogs. Nag-upload ako ng mga buhay ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. Nagbibigay ng tips and ideas para makatulong. Thank you for watching, guys. See you to my next video. Bye-bye. Tara sa Hong Kong!